Dito pa lang tayo. Pero tingnan nyo itong ugat ng punong kahoy na to. Kami lagi sa kiguban, nag-vlog, lagi kami nagakan ang Yaw-yaw. ulyaw-ulyaw. Huwag lagi raw. Samitan naman lang ay mas lumpah, malanganin. Pakanin. Wah, maslim. Ay, ito. Ano ba to? Matigas. Pero yung dilaw, okay na ba yun? Pa rin, masim pa rin. Maasim pa rin. So, tikman natin to, mga ka-journey. Good morning, mga ka-journey. Sa vlog natin ito, dito natin sisimulan. Alakbay natin ngayong araw. Saan bahay nyo? May mineral water kayo, Nay? Hello guys, good morning. So nandito tayo sa pinaka-barangay hall ng Barangay Villapas, kung saan before tayo pumunta ng Kagbuanga Waterfalls ay mas magandang pumunta kayo dito para sa pagpapaalam sa barangay na kayo ay aakyat ng Kagbuanga Waterfalls. Kasi mula dito, kung kayo ay walang mga guide, pwede kayong kumuha ng guide na magmumula mismo dito sa barangay. Kuya Rods po, kumusta po? Ang pangalan, sir? Randy. Si Sir Randy. Galing dito sa proper hanggang doon sa waterfalls, more or less 5 kilometers. Marami na rin ako napuntahan ng mga waterfalls, pero ito isa sa mga gustuhan ko kasi malaking pumuntahan. Habang along the Gawin. Napansin ko rin talaga siya. So yun, we'll try to promote yung tourism dito sa Barangay Villapas. So ayan, nandito na kami sa gitna at maswerte kami dahil yung motor ni Kuya Kano ay hindi na umaandar. Kasama natin si Kia. Ayan, ang front desk namin sa Orange Pearl at saka yung guest natin si Ma'am Racy. Ayan. O, diba? Andar siya! Andar na! Nagawa. Napakaganda, di ba? So, time check tayo. 10:50. Pero nag-stop pa tayo kanina. So, mga 25 minutes sa rides from the highway. Kaya mararating natin itong pinaka-parking area natin dito patungo sa Kagbuanga Waterfalls. So isang ilog yung madadaanan natin at itong ilog na to ay maglalakad na lang tayo papunta doon sa Kagbuanga Waterfalls. Sabi ni Kuya Randy, 5 kilometers, hindi ko lang alam mula doon o dito magsisimula. Yun nga eh, yung nalimutan ko itanong sa kanya eh. Kung 5 kilometro, hindi aabot na 5 kilometro yung ride natin eh. Wala no? Wala. Nagtagal ka lang naman, baguhan tapos parkakit eh. Pagkababa, saglit lang. Saglit lang. Subscribe. Ito yung part na medyo masukal na bahagi ng daanan. Pero sa unahan nito, doon na natin makikita yung
naglalaki ang mga punong kahoy. Ganda dito guys. Oh. Dito mo na makikita. O dito na tayo magsisimula para makita yung mga naglalakihang punong kahoy na halos lahat ng waterfalls na napuntahan ko dito sa Nido. Dito ko lang nakita yun. Ganda dito guys. So dito tayo magsisimula sa lugar na to para makita natin yung naglalakihang mga punong kahoy. Napakalabig na ng klima dito. Ayan, kamusta? Okay naman po. Enjoy? Enjoy. Wala pa kami sa talagang pupuntahan namin. Dito pala magsisimula yung journey namin para makita yung mga naglalakihang kahoy. Ayan. Anong mga card? Iba't iba. Iba't iba. Pero kung mapapansin nyo sa likuran natin, napakalalaking kahoy na yan. Mula dito ay sadyang makikita mo na talagang virgin forest pa. Dahil kung mainit doon sa pinagdaanan natin, dito basang-basa ang lupa at basang-basa ang mga dahon dahil dito sa hamog na nagmumula sa itaas. Tingnan nyo naman kung gaano kalalaki itong mga punong kahoy na to. Wow, grabe, halos hindi mong mayakap. Tingnan nyo nakakatawan tingnan. Dito pa lang tayo. Pero tingnan nyo itong ugat ng punong kahoy na to. Sobrang lapad. May mga bunga siya Nakakala mo maliliit na bunga ng santol. Ano kayong puno ito? Grabe, laki. Ayun parang bunga ng santol, di ba? Pero maliliit lang siya guys. Hindi ka pa nakakarating sa talagang pakay natin ay dito pa lang sa kalsada, dito sa dadaanan natin. May enjoy mo na yung nature. Okay lang magpahinga? Sure. Ang sarap pakinggan ng mga huni ng ibon. Naririnig niyo ba yun guys? Tapos may lagaslas ng tubig na mula doon sa ilog o doon sa batis. Tingnan niyo dito sa ibaba. Grabe napakalinis. Sarap magpahinga dito. Wow. O, sa mga gustong umakyat sa mga ganitong bundok,
o yung mga ganitong trail, dapat prepare kayo kasi mas mabuti na magsuot kayo ng mga tactical shorts or pants para maiwasan din natin yung mga alimatic katulad ni Miss Tactical Racy. shorts. Diba? Actually, lahat naman kami naka-shorts. Dahil okay naman yung ganitong outfit sa pag-akit sa bundok kasi mas komportable ka. Okay naman, kaya mga ito ito, iniwasan ito yung mga... Dala kayo ng alcohol para sa mga lista. Tapos magdala kayo ng alcohol. Yan, nalimutan natin magdala ng alcohol. Dahil yung unang akit natin dito, wala naman tayong experience na. At saka ngayon kasi ay maulan. Kung mapapansin niyo yung mga nilakaran natin guys ay medyo basa. Ayan. Kaya hindi maiwasan din na mayroong mga maliliit na mga linta, mga insekto na po pwedeng makakagat sa mga yan sa balat ninyo. Rest mo naman. Kaya muna kayo. Oh. Malapit na po kami. Actually guys, malapit na tayo. Dito natin sa bumad. Pakita ko sa inyo. Ito. Ito siya. Ay na yung waterfall. Ito lang naman yung medyo mahirap yung trail dito kasi parang konting hakbang na lang mga ka-journey. Nandito na tayo. Ito siya. Ito na yung gusto ko ipakita sa inyo. Diba? Kahit nakakapagod. Nakikita nyo yung ano dito. Ganda ng nature. Ayan, di pa tayo. Ayan. Ito nyo na ba? Kita nyo na ba? Yan. Ayun o. Diba ganda? Nandito na kami. Kahit nakakapagod ulit. Narating natin ulit itong Kagbuanga Waterfalls. Ayun, sige ka na. Good! Ang ganda! Ito na yung Kagbuanga Waterfalls! Nakakapagod pero sulit! Grabe, sulit talaga yung pagod. Pero sa maawin na tao dito natin makikita talaga at ano na kami ang pagiging ng waterfalls na ito.
Nice. Ito ang magandang view. Ito yung mga lugar na bibihirang marating ng mga kababayan natin at ng mga turista natin na pupunta dito sa El Nido, Palawan. So ang pangalan nito ay Cagbuanga Waterfalls na matatagpuan mo lang dito sa Barangay Villa Paz, El Nido, Palawan, na kung saan ito talaga ay pinoforce natin. Na kung saan ay ito talaga ang isa sa mga makikita nating may pinakamalaking potential din na maging tourist attraction dito. Actually, pinopromote ito ng barangay at ito nga ang ginagawa nila. Tulad ng sabi ng ating nakausap pa niya ni Sir Randy ay meron silang mga plano patungkol dito sa mga destination dito sa Barangay Villa Paz. Maliban dito sa lugar na ito, marami pang mga tourist attraction na matatagpuan mo dito sa Barangay Villa Paz. Kaya kung ikaw ay ipapasyal dito, yung buong isang araw mo talagang hindi mo kayang ikutin yung mga tourist attraction na yan. Dahil dito pa lang, halos ayaw mo nang umalis kapag dumating ka. Kung mapapasan naman ninyo yung mga lakad natin kanina, ay mag-i-enjoy ka sa bawat lugar, sa paligid na dadaanan natin. Dahil yung mga punong kahoy na naglalakihan talagang nandyan pa. Hindi pa nasisira. Hindi pa naaabot ng mga illegal loggers, no? Kaya masaya-masaya tayo dahil may mga ganitong lugar pa tayong matatanaw dito sa El Nido, Palawan, na kung saan ay may pagmamalaki talaga natin sa mga bisita pa nating nais pumunta dito sa El Nido. Alam niyo naman na ang El Nido, Palawan ay popular sa mga white sand beaches, sa mga isla na yun ay talagang madalas na nagiging pasyalan na ng mga bisita natin. Ngunit sa kaalaman ng karamihan, may mga ganitong lugar na nakatago lang sa mga barangay ng El Nido, Palawan. Ayun o, hindi po isang ano? Ha? Yung plano ko, mineral ko. Ay, may isang mineral ko din, di ba? Hindi naman tayo, yan lang. Yan lang. Okay guys, ayan. Ito po yung aming pagkain, native na chicken, adobo. Ayan, daing na masarap. At syempre, masustansyang rice ulit. Grabe lupit talaga ito ni Kuya Ano. Maraming salamat sa guide natin, si Kuya. Ano pangalan ulit kaya? Larry. Aris? Larry. Kuya Larry. Ayan, sa mga gusto pumunta dito sa Cagbuanga Waterfalls, hanapin niyo si Kuya Larry sa sentro mismo ng Barangay Villa Paz. Doon lang yan siya nakatira sa Aplaya. Araw pa lang handa na akong bumiyahe. Sa daan man o bundok, ikaw ang nasa isip. Bit-bit ko ang ngiti, dala ko'y pag-asa. Dahil alam kong kailangan mo ng lakas. Umakyat ako sa taas ng ulap, tawid sa karagatan kahit saan pa man. Ang bawat hakbang kahit minsang mabigat, ginagawa ko dahil alam kong ikaw ay nararapat. Lakbay ni Kuya Rods, kwento ng pag-asa. Sa bawat hakbang, dalay tibay at ginhawa. Kung pinanghihinaan ka ng loob ngayon, lakbay na ito'y para sa'yo, inspirasyon. Sa bawat daan na lubak at madilim, iniisip ko ang ngiti mong kay ganda. Kaya kahit mapagod man ang katawan, patuloy pa rin ako para sa'yo, kaibigan. Yo, kung minsan parang gulong ng buhay, paikot-ikot pero huwag kang bibitaw. Ako'y nandito para sa
Dala ko'y kwento ng pagbangon at pag-asa. Hindi mo kailangan maging matatag, mag-isa. Hawak kamay, tuloy lang sa laban. Sa bawat tibok ng puso't pananampalataya, ikaw ang dahilan kung ba't ako'y tumatahak pa. Kahit di mo masabi ang bigat ng puso, nauunawaan ko ramdam pong iyak mo. Ako'y lalapit, hindi lalayo, dahil ang lakas ko'y para sa'yo. Lakbay ni Kuya Rods, kwento ng pag-asa. Sa bawat hakbang, dalay tibay at ginhawa. Hindi nangihinaan ka ng loob ngayon. Kung gusto mo talagang marating yung mga magagandang lugar, ito yung isa sa mga mararanasan mo. Inspirasyon. Pero mag-enjoy ka. Kung nadarama mong mag-isa ka ngayon, pikirin ka lang, ako'y naririyan. Sa puso ko di ka nawawala. Ikaw ang dahilan kung ba't ako ay Yung pag-uwi namin, hindi na sa lumalaban masyadong pa. mahirap. Yung medyo mahirap dito, yung Kaya kung napapagod ka, huwag mong kalimutan na may isang tulad ko na patuloy na lumalakad sabi nga, watch your para step. sa'yo. Kasi